Ang 10 utos para sa kalikasan. Upang tayo magkaroon ng gabay kung paano pangalagaan ang kalikasan, kaloob sa atin ng Diyos, tunghayin natin at unawain ang 10 utos para sa kapaligiran, 10 Commandments for the Environment, na ginawa ni Obispo Paulo Capaldi, kalihim ng Pontifical Council for Justice and Peace. Ang 10 utos na ito ay may mga prinsipyo na makakalakasang etika o environmental ethics na kanya ginawa hango sa compendium. Ang 10 utos para sa kalikasan ay hindi listahan ng mga dapat at hindi dapat gawin, kundi mga prinsipyong gagabay o guiding principles sa pangangalaga sa kalikasan. Next. Number 1. Ang tao na nilikha ng Diyos na kanyang kawangis ang siya na sa itaas ng lahat na kanyang mga nilikha ay marapat na may pananagutang gamitin at pangalagaan ng kalikasan bilang pakikisa sa banal na gawain pagliligtas. May pinapakita dito na ang tao bilang kawangas ng Diyos ay may tungkuling pangalagaan ng kalikasan bilang bahagi ng kanyang layunin sa pagliligtas at pangangalaga sa mundo. Ang halimbawa dito, ang pahayag na ito ay mula kay Saint Francis of Assisi na tinuturing na patron ng mga hayop at kalikasan. Ayon sa kanya, ang kalikasan ay isang biyaya mula sa Diyos at dapat itong pangalagaan at igalang. Isang halimbawa ay ang kanyang pagmumuni-muni sa mga hayop at kalikasan na itinuturing niyang mga nilalang na may halaga at bahagi ng paglikha ng Diyos. Next. Ang gawain ng tao, ang pagtatanim ng mga puno, paglilinis ng kapaligiran at pagsuporta sa organisasyong konkretong halimbawa ng pakikiisa ng tao sa pangangalaga ng kalikasan. Maraming mga organisasyon at individual ang aktibo nagsasagawa ng mga programa sa konserbasyon at rehabilitasyon ng kalikasan bilang pagpapakita ng kanilang pananagutan. Ang mga halimbawa din dito, ang pagtatanim ng puno sa mga bakanting lote o kagubatan upang makatulong sa pagpapanatili ng balanseng ekolohiya. Number 2. Ang kalikasan ay hindi nararapat na gamitin bilang isang kasangkapan na maaaring manipulahin at ilagay sa mas mataas na lugar na higit pa sa dignidad ng tao. Ang pinapakita po dito na ang kalikasan ay may sariling kahalagahan at hindi dapat ito rin nakasangkapan na maaaring manipulahin para sa kapakinabangan ng tao. Ang tao ay may tungkulin pangalagaan nito bilang bahagi ng moral at spiritual na responsibilidad niya. Ang halimbawa nito ay ang illegal logging na nagdudulot ng pagkasira ng mga kagubatan. Ang ganitong gawain ay nagpapakita ng pang-aabuso sa kalikasan na napapababa sa halaga nito at naglalagay sa panganib ang buhay ng tao at kalikasan. Next. Maraming mga batas pangkapaligiran ang naglalayong protektahan ng kalikasan mula sa labis na paggamit at pagsasamantala na maaaring makasama sa dignidad ng tao. Batas. Republic Act No. 9003 or Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ito ay naglalayong magkaroon ng sistematiko, komprensibo at ecological na programa sa pamamahala ng solid waste. Tinataguyod nito ang mga prinsipyo ng 3 R's: reduce, reuse, recycle at pagtatapon ng basura sa mga sanitary landfill. Layunin nito na mabawasan ng basura, mapangalagaan ng kalikasan at mag-promote ang recycling at waste segregation upang masiguro ang malinis at ligtas na kapaligiran para sa lahat. Next, halimbawa ng Republic Act 9003. Sa isang barangay, pinag-utos na magtapon ng nabubulok na basura sa isang lalagyan at ang mga recyclable na basura tulad ng papel at plastic sa isa pang lalagyan upang mapanatili ang kalikasan at protektahan ang kalikasan.
Dumako naman po tayo sa statistic. Makikita po natin dito ang title, Brazil sees worst deforestation in a decade. Napapakita po dito, ang nasasagawa po dito ay ang deforestation. Ano nga ba deforestation? Ang mga deforestation, ito ay pagtatanggal ng mga puno at iba pang halaman sa isang lugar para gamitin sa ibang bagay. Tulad na lamang ng pagsasaka, pagmimina, o pagtatayo ng mga gusali. Ang Brazilian Amazon, ito ay pinakamalaking rainforest sa mundo at napakalaga para sa ating planeta. Sinasakla ng estadistika ang mga taon mula 2005 hanggang 2018. Ang bawat bar ay kumakatawan sa dami ng deforestation sa bawat taon. Kung mas mataas ang bar, mas marami deforestation ang nangyayari. Ang bawat number po sa bawat bar ay ito ay napapakita ng eksaktong sukat ng deforestation para sa bawat taon. Halimbawa, sa 2005, ang deforestation ay may 19,040 kilometer. Hindi ko alam. Pinapakita ng graph na bagamat bumaba ang deforestation na ito, sa ilang mga taon, sa pangkalahatan ay tumaas pa rin ito. Lalo na sa mga huling taon, ito ay dahilan kung bakit sinasabi na Brazil sees worst deforestation in a decade dahil sa mga datos na ito. Ang halimbawa dito ay ang hindi pagsuporta sa illegal na pagmimina o deforestation na sumisira sa likas na yaman para lamang sa pansariling pakinabang. Next, number 3. Ang responsibilidad na pang-ecological ay gawain para sa lahat bilang paggala sa kalikasan para rin sa lahat, kabilang na ang henerasyon ngayon at sa hinaharap. Dito po ay ang pang-ecological na responsibilidad ay pagtutulungan ng lahat upang pangalagaan ang kalikasan para sa kasalukuyan at sa mga sumunod na henerasyon. Next. Ang halimbawa ng responsibilidad ng pang-ecological ay ang pagtatanim ng mga puno upang maprotektahan ang kalikasan at napanatili ang malinis na hangin para sa kasalukuyan at susunod na henerasyon. Ang mga inisyatibo tulad ng pagbabawas ng carbon footprint, pag-recycle at paggamit ng renewable energy ay may mga konkretong halimbawa na pagtupad sa responsable na pang-ecological para sa lahat. Ang mga kabataan din ay aktibong nakikilahok sa mga kilos protesta at kampanya para sa climate action. Papakita ng kanilang pagpapahalaga sa kinabukasan ng ating kalikasan. Batas, Republic Act No. 9729 o Climate Change Act of 2000. Ang batas na ito ay natataguyod ng mga hakbang para sa pagkaangkop at pagbawas sa epekto ng climate change. Natatatag ito ng Climate Change Commission upang mag-monitor at magpatupad ng mga aksyon para sa pagsugpo sa mga epekto sa climate change na isang mahalagang bahagi ng pang-ecological na responsibilidad. Ang Republic Act No. 9729 o Climate Change Act of 2000 ay natataguyod ng mga hakbang para mabawasan at maiwasan ang epekto ng climate change. Tinatag nito ang Climate Change Commission na mag-monitor at magpatupad ng mga aksyon ukol dito.
Um, ang halimbawa, ang pagsasagawa ng community clean-up drive upang panatilihing malinis at ligtas ang kapaligiran para sa kasalukuyan at sa susunod na henerasyon. Global Climate Change Strike. Ang mga kabataan sa Pilipinas ay regular na nakikilahok sa mga pandaigdigang araw na pagkilos tulad ng Global Climate Change Strike. Sa mga kaganapan nito, sila ay nagmamarcha sa mga lansangan, nadadala ng mga placard, at nagpapahayag na kanilang mga panawagan para sa mga agresibong aksyon ng mga gobyerno at mga kumpanya laban sa climate change. Ang mga simpleng paraan para pangalagaan ang kalikasan. Iwasan ang pagtatapon ng basura sa mga hindi nararapat na lugar. Siyempre po, dapat magtapon tayo sa tamang basurahan at hindi ito ay kalat-kalat kung saan. Number 2, mag-recycle ng mga materyales hanggat maaari. Number 3, magtipid sa paggamit ng tubig at kuryente. Number 4, magtanim ng mga puno at halaman. At ang panghuli, suportahan ng mga organisasyon na nagtataguyod ng pangangalaga sa kalikasan. Number 4, sa pagharap ng mga suliraning pangkalikasan, nararapat na isaalang-alang muna ang etika at dignidad ng tao bago ang makabagong teknolohiya. Dito po, pinapakita po dito na bago natin gamitin ang makabagong teknolohiya, mahalaga isaalang-alang muna natin ang etika at dignidad ng tao upang matiyak na ang mga solusyon sa kalikasan ay makatarungan at hindi makakasama sa kapwa. Yun po. Halimbawa, sa pagmimina sa mga katutubong komunidad, bago gamitin ang makabagong teknolohiya, kailangan isaalang-alang ang karapatan at dignidad ng tao. Ang pagmimina na magdudulot ng pagkasira ng kanilang tirahan at kultura ay dapat unang pag-usapan at konsultahin upang maprotektahan ang kanilang kalikasan at kabuhayan. Maraming mga organisasyon ang nasusulong ng mga alternatibong solusyon sa mga suliraning pangkalikasan na hindi lamang nakabatay sa teknolohiya, kundi pati na rin sa pagbabago ng mga gawin ng tao at pagpapahalaga sa kalikasan. Tulad na lamang ng Greenpeace Philippines. Ang Greenpeace Philippines ay isang pandaigdigang organisasyon na aktibo sa Pilipinas. Sila ay nagsasagawa ng mga kampanya laban sa mga proyekta na nakakasira sa kalikasan tulad ng pagmimina at deforestation. Tinatugoy din nila ang mga alternatibong solusyon tulad ng renewable energy at sustainable agriculture. Number 5, ang kalikasan ay hindi isang banal na realidad na taliwas sa paggamit ng tao. Ang paggamit dito ng tao ay hindi kailanman mali. Maliban na lamang kung gagamitin ito na taliwas na kung ano ang kanyang lugar at layunin sa kapaligiran o ecosystem. Ipinapakita sa utos na ito ang wastong paggamit ng mga likas na yaman at pangangailangan ng balanse pang-aalaga sa kalikasan. Ang kalikasan ay inilikha upang mabigay ng mga pangangailangan sa tao, ngunit hindi ito nangangahulugang ito ay maaaring abusuhin natin. Halimbawa nito, ang tamang paggamit ng likas na yaman tulad ng tubig at kahoy, hindi sobra-sobra kundi sapat lang sa pangangailangan upang mapanatili ang balanse ng ecosystem. Ang tamang paraan, pagsasaka. Ang pagsasaka ay isang mahalagang paraan ng paggamit ng kalikasan para sa pagkain. Maling paraan, labis sa pagmimina. Ang labis na pagmimina ay maaaring sumira sa mga bundok, gubat at ilog at magdulot ng polusyon sa pagguho ng lupa. Yun lamang po. Bye!